Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Minsan pa po, palapakan natin ang ating Panginoon. Kumusta na po ang bawat isa? Amen. Kumusta na po tayo? Amen. Tunay nga na hanggang ngayon, hindi po biro yung ating sitwasyon. Alam niyo po, this week na nagdaan ay marami akong na-encounter. No? Ito pong linggo na ito ay nagkaroon kasi ng pamimigay sa school ng mga books, especially sa mga daycare. At ako po ang kasama ni Kapitan at ang lahat ng kagawad. At salamat kasi nakasama tayo doon. Amen. As we share, as we pray, as we share the Word of God, alam niyo po, bigayan ng books yan nakita mo yung mga nanay, umiiyak sila. Amen. Umiiyak yung mga nanay. Kasi talagang hindi biro ang pinagdaraanan ng marami ngayon. Amen. Minsan hindi nakakaintindi kasi may bumulong sa likod. Umiyak pa yung mga nanay. Amen. Pero alam natin yun. Amen. Because God is working. God is touching. God is reminding. Through His Word, nare-remind tayo. Amen. Napakahalaga na ngayon. Amen. Maraming hindi na alam kung anong gagawin. Amen. At nakikita ko doon sa buong linggo na ito, sa lahat ng mga kalalakihan sa Lawag. After noon, dumiretso po kami sa mga lamay. Amen? At makikita natin, ang edad ay yun, iba-ibang edad. Napaka-fellowship kami online ng Men's District. After noon, binalita agad sa amin yung panibagong namatay na naman ng isang tiga Church of God. No? Yun pong batang yun. Siya ang pinakabunso sa mga kalalakihan ng Pakultilya at napakagaling mag-basketball. Na alam mong healthy, malakas ang katawan, pinakabunso. Kaya hindi pwede sabihin na malakas ka. Amen? Na talagang sa panahon ngayon, ay hindi biro yung ating sitwasyon. Talagang yung severe damage, talagang yung losses, no? Maraming nawawala, hindi lang financial, trabaho, pati buhay. Amen? So, yung mga sitwasyon na yon, alam natin, isipin natin kung anong pinagdaraanan ng marami ngayon. Amen? At ma-appreciate natin ngayong umaga na Lord, salamat doon sa kanta natin na talagang our God, our Father is a good Father. Amen? Na still we enjoy. Amen? Sa kabila ng pandemya, amen? Our situation today is we can call unfavorable condition. Di ba? Hindi siya talaga magandang sitwasyon ngayon. Amen? Napakahirap na sitwasyon kaya napakahalaga nung pag-aaral natin about true success. Yan po yung ating tema. Amen? At tatapusin po natin to sa first Sunday of the month natin, sa ating communion, sa this coming Sunday, communion day natin. At doon po natin tatapusin ito pong about true success. Amen? At tinuturuan tayo doon na yung true success, di ba? It's about dapat biblical. Napakahalaga ngayon, dapat clear sa atin, magkaroon tayo ng biblical definition, no? Magkaroon tayo ng biblical o magkaroon tayo ng pagkahulugan sa mga true success in biblical definition. Kasi pag mali ang ating definition doon sa true success, napapamali din tayo doon sa biblical definition about God's blessing. Amen? So yun po yung ating tinatalakay at napakahalaga po nito kasi nakikita ko talaga we cannot enjoy this short life in this world kapag pag mali yung ating definition about true success. Amen? But ngayong umaga, tatanungin ko po kayo ulit, are you success? Amen? Are you success? Are you blessed by God? Very important po yun na maklear yun sa atin. Amen? Kasi makikita natin sa sitwasyon natin, kumbaga sa ibang salitang kalye, ito yung panlaban natin sa panahon ngayon. Malinaw sa iyo what is true success. Amen? Ano yung pinagpala ng Diyos? Amen? Meron tayong biblical definition patungkol sa bagay na yan. Kaya magandang umaga po muli sa Panginoon at sa bawat isa sa atin. Sige po, tayong lahat po ay tumayo. At tayo po ay, ito po yung ating text. Hindi ko na po babasahin ng buo. Isang verse na lang po ito in the book of Genesis 39. Genesis 39. Verse 23. So, ulitin ko po. I encourage you in the life of Joseph. Basahin po natin yung Genesis 39. Yung the whole chapter na yan at mas maintindihan natin yung ating pong inaral. Ito po yung ating
Text kapatid. Let's read it. Ito po ang sabi, the chief jailer had no more worries after that because Joseph took care of everything. The Lord was with him, making everything run smoothly and successfully. Ulitin ko po, the chief jailer had no more worries after that because Joseph took care of everything. The Lord was with him, making everything run smoothly and successfully. Ang sabi po ng Tagalog, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan. Ito po yung bantay o jailer, bantay ng bilangguan doon sa pinagkakaulungan ni Joseph. Ayan. Hindi halos nakialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose. Ayan. Sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Sige po, let's pray. Understanding about success and your blessings, O God. Help us to have a biblical definition about success and your blessings, O God. Pagpalain niyo po kami. Salamat po sa mga nagdaang araw. Save our nation. Save our brothers and sisters, O God. Lord, pagpalain mo po kami sa oras na ito. Help us to have a right definition sa buhay na ito, Panginoon, a biblical definition in this life, Lord. So that we can enjoy even as it is a short life, O God. Help us to enjoy, Panginoon. Salamat po. Speak to us through your words. Bless these people. Salamat po sa habag at grasya mo. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. 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 Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. So, salamat po. At sabi ko nga sa Panginoon ito pong message na binigay sa atin about in the life of Joseph na ngayon bilang pastor at COG Paliparan at ako po ngayon ay spiritual advisor ng Salawag, maging ng ating kapitan. At salamat hanggang sa, ayun, bawat araw na tinatanong ko, Lord, bakit mo ako dinala dyan? Kasi napakaraming pastor dyan actually. Amen? But tayo po ay pinili dyan. May dahilan lagi si Lord Amen? May dahilan. At ngayon, isa sa nakita kong dahilan. Kasi po maraming, alam niyo po, ang Dasmariñas, sa buong Dasmariñas, ang nahuli sa mga drugs, 11,000. Sa buong Dasmariñas na yon, 75 barangays tayo 11,000. Yung 11,000, yung 8,000 sa Salawag lang yan. Ganun kadami. Ganun kadami. Kasi nagkaroon po ng mga sunod-sunod na training na nagdaan. Kasama ko po ang mga kasandaluhan, mga provincial na police, sundalo, yun. At yung mga na-inform sa mga bagay na yun, napakatindi lalo na sa Salawag. But praise God, ngayon po ay gumagana na. Sabi ko, Lord, doon marami kasing nakalis at kailangan ang lahat na nakalis doon na ibinigay sa barangay ay binibigyan sila ng pagkakataon na makapagbago at malinis ang kanilang pangalan. Dadaan po sila nag-undergo sila ng seminar sa akin. 12 session po yon. So every Tuesday, sa Tuesday magi-start na uli. At salamat, nakapag-graduate. So marami pang takot at nung una nag-aalala. Kaya 5 pa lang ang napapag-graduate pero meron ng mga papatapos na uli. Amen? At lahat po yon. At hindi lang po yon. Minsan mga opisyalis pa. Dahil nakalista doon, opisyalis siya, sa mga, kumbaga, leader sa mga subdivision, mag-undergo na rin kasi walang ibang paraan. Yun ang kailangan gawin. Kahit sinasabi niyang, ipa-drug test ako, wala na ako, pero ang pangalan mo nandun sa list, yung iba, doble-doble pa ang pangalan. Amen? So talagang, yun, salamat sa Panginoon kasi napakahalagang mabago yon. Kasi pwedeng isang araw, yun ang makakasalubong natin sa daan pag hindi yung mga nabago. At the same time, yun yung mga i-impluwensya sa ating mga anak. Di ba? Kasi ngayon, hindi lang sa drugs pati po sa mga paghikayat para po mamundok. Alam niyo po, ilan yung mga napatay na ang gagandang babae, mga professional. Pero na-encounter na mga sundalo, puro baril. Umiiyak yung mga nanay, bakit nandyan yung anak ko? Puro yung pala ay rebelde na yung anak niya. Pero abogado yon. So nakakatakot. Kaya ang pinagbabawal, laging pinapa-remind ng mga pulis ay pag mayroong mga project at pupunta sa ganito, i-check yung maigi. Baka bine-brainwash na pala. Kasi yun, mga professional
ng mga kababaihan na namatay. Puro granada, baril at bala sa loob, nakasabit sa katawan. Na-encounter nilang mga sundalo. Yung pala ay mga professional. See? Yeah, ibig sabihin, napakita natin, napakagulo ng buhay. Marami nagsisikap pag-aaral sapagkat nakikita natin ito ay para ikaw ay maging success. Pero nakita natin yung kinahantungan ng mga lawyer at mga businessman na mga kababaihan, na mga professional, rebelde pala. So nakita po natin doon. Kaya napakahalaga na tayo ay nagsusubaybay sa ating mga anak. Let's grab the opportunity. Amen? Pangalagaan natin yung ating mga anak na hindi sila madisip. Hindi dahil nakapag-aral na, kahit doon sa school mismo ay pwede silang ma-brainwash, malagay sa alanganin. Ngayon pa lang, yan ay mga papaalala at mga babala sa atin. At salamat din sa Panginoon sapagkat yun na nga ay tayo ngayon ay tuloy-tuloy sa pag-share. Hindi lang sa loob ng church. We share the Word of God. Tuloy na nagsishare sa mga katatayan. No? Puro tatay. At salamat sa Panginoon kasi napakahalaga ng paalala ng salita ng Panginoon. Especially dito po sa message na ibinigay sa atin ng Panginoon. It's about true success. Yan po yung ating tinatalakay. At ano bang mahalaga sa true success na ma-remind tayo? Dapat biblical definition. Dapat ang pagkaunawa natin, ang explanation natin, ang description natin, ang paglalarawan, ang pag-uuri natin, ang pagkahulugan natin sa true success, dapat ay biblical definition. Pag hindi siya biblical definition, it's not a true success. So dapat, yan ang success. Pag sinabi mong success ka, nawa, biblical definition yun. And that is a true success. At ngayon, pinag-aaralan kasi natin yung about the mark of a true success. Yan kasi yung ating tema. But once again, sabi nga doon, each of us want to succeed in life. Lahat tayo gusto natin mag-succeed sa buhay. Walang hindi. Kahit mga simpleng bata, mga kawawang tao, somehow nagdi-desire sila ng sila po ay mag-succeed din sa buhay. And all of us, we want to succeed in life. Amen? But sabi doon, but if we want true success, it's crucial to work out a biblical definition of the term. Kailangan natin to. Importante daw, work out natin yung biblical definition. Kasi pag mali ang definition natin doon sa true success, tulad nga po ng sinabi doon, baka matulad tayo sa isang tao na siya po ay nag-climb doon, umakyat sa isang ladder of success, no? Only to find that it was a leaning against the wrong wall. Mali pala yung kanyang inaakyatang success. Di ba? So ano nangyari doon? Ano nangyari sa kanya? You waste your life. Sinayang niya lang ang buhay niya. O sinasayang lang natin yung ating buhay. Saan doon? In making a wrong decision. Kasi mali pala eh. Hindi pala biblical definition, so wrong ang definition ng success. Akala natin success, inaakyat niya, mali pala. So ano nangyari doon? Nagsayang at doon sa pamagitan ng maling desisyon, pinupurso sa buhay yung wrong goal. Mali pala yung goal niya. Dahil mali ang kanyang definition sa true success, mali ang naging goal niya, mali yung naging decision niya. And sabi doon, if our target is wrong, pag mali yung target mo, we will fail even if we hit it. Kahit nakamit mo na, mali yun, anong sabi doon? Still, we are failure. So makita natin yung distress o stress na aabutin nun, na akala mo, ito na, tapos biglang hindi pala. Di ba? Balik na naman sa number 1. Kaya napakahalaga nitong pag-aaral natin about true success in biblical definition. Sabi nga dyan, ayan, the mark of a true success. Ito po yung ating tema. No? Ano ba ang mark ng totoong success? Ano ba ang karakteristik? Ano ba ang measure? Ano ba ang sukatan? Ano ba ang standard? Ano ba ang disenyo ng true success? Ano ba ang simbolo? No? O ano ba ang palatandaan? Ano ba ang how to identify? O ano ba yung identity ng true success? Yan. Ano ba ang talagang karakteristik nito? Paano natin malalaman yung true success? At yan po yung ating pinag-aaralan. But bago yan, ito po ay panoorin muna natin itong video na ito.
Yeah. Yun po yung story about founder of Colonel Sanders, founder ng KFC. Yan. No? So nakita natin doon. Tinitingnan ko siya, nire-relate ko siya doon sa buhay ni Joseph eh. At the age of 65, ha? May 65 na ba rin? Sino ba 65 dito? Meron na ba? Ha? Magsisuicide pa? 65 sa dami ng failure na inabot sa buhay. Sa dami ng pinagdaraanan. Amen? Iko-connect natin kay Joseph. Si Joseph binugbog na naginip, no? Na ang sun and moon and stars ay luluhod sa kanya. Ano ang ibig sabihin nun? Ang kanyang magulang at ang kanyang mga kapatid. Akala nagyabang lang siya nung senior niya yung kanyang dreams. Nagalit sa kanya yung magkakapatid. Binugbog siya, hinulog sa balon. At para pakinabangan, ibinenta na lang sa kapitan na si Potiphar. No? At gumanda na uli ang buhay niya doon, inangat siya. Amen? Gumanda na uli, pero dahil doon sa asawa na sinisidyos siya, ay yun, naparatangan, naikulong uli. Kinadena sa paa, kinadena sa liig, binartolina. Napakahirap ng buhay ni Joseph. At hindi natin alam na yun, siya pala ay naging governor ng Ehipto. Amen? At doon nga nakita natin totoo pala yung dreams niya. Na ang kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid ay nagsiluhod sa kanya. Kasi siya na yung, amen? Siya na yung ginamit para ma-save yung Ehipto. Amen? At makikita natin yung pinagdaanan niya. Ito, napakaraming pinagdaanan. Amen? Iniwanan ng asawa kasama ang anak, no? Maraming pinagdaanan, lahat na pinagdaanan. Makaka-relate tayo somehow sa atin. Marami tayong iniisip, ano ba talaga ang gagawin ko? Ayan, ano ba talaga ang gagawin ko? At lahat halos sinubok na. Amen? Amen? Sinubok na. Kaya makikita po natin, it is very important yung ating pinag-aaralan. Na kapag hindi hindi biblical definition yung ating true success, talagang pwedeng maulit yung parang ganong sitwasyon na kahit 65 years old ka na eh. No? Pero mo yun, dumating yung nakapag-ano siya uli is 88 years old. Di ba? Di ba? Parang pag tinignan natin yung success na yun, parang napakahirap na eh. Ngayon, kahapon, puro bata pa yung mga nasa lamayan eh. Di ba? Mahirap na maka-60. 70. Di ba? Yun ang binigay ng Diyos sa salita niya eh. Hanggang doon na lang. Ito na yung panahon na ito, mostly, na gano'n na lang ang edad. Amen? So napakahalaga na tayo po ay alam natin yung true success. Very important yun para ma-secure natin yung ating buhay. Ma-secure natin yung ating buhay at alam din natin yung biblical definition of blessing na pinag-aaralan natin. So yan po yung tinuturo sa atin ngayong umaga at salamat po sa Panginoon. What is true success? Ano nga ba yung true success in biblical definition? Amen? Ito po ang tinuro sa atin. Ito po ang sagot. Having God's blessing in your life is true success. Ang totoong success, nasa iyo ang God's blessing. Nasa iyong buhay ang God's blessing and that is a true success. Amen? Kaya ang pinag-aaralan natin ngayon na itutuloy natin, ito po yung ating inaaral. Ulitin ko po, what is true success? Having God's blessing in your life, ayan, is a true success. Kapag nasa iyo ang biyaya ng Panginoon, yun ang true success. At sa buhay ni Joseph, yun makikita natin sa buhay ni Joseph, na yung true success, makikita sa buhay ni Joseph. Ito po yung inaaral natin. What does it means yet God's blessing? Ano nga ba talaga ibig sabihin ng God's blessing? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagpapala ng Diyos in biblical definition? Ayan. Kaya makikita natin sa buhay ni Joseph, ito yung unang-unang nakita natin sa buhay ni Joseph. What does it means yet God's blessing? Ano ba talaga yung pagpapala ng Panginoon? Kasi pag nasa iyo ang pagpapala ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, that is true success. At sabi doon, ang biyaya ng Diyos, the mark of a true success, anong sagot doon? Having God's blessing in your life. So, ito yung bibigyan natin ng diin. What does it mean yet God's blessing? Ano ba talaga ibig sabihin? Number one, sabi dyan, ito po ay
wag natin itong kakalimutan, ma-memorize natin. God's blessing is not necessarily related to favorable circumstances. So ang biyaya ng Diyos na siyang marka, na siyang a mark, no, katangian na talagang ikaw ay success. God's blessing is in you. And God's blessing is not necessarily related to favorable circumstances. So, very important yun. Para hindi tayo malito. Kasi, katulad nun, parang ganun eh. Bakit yun magsisuicide si KFC? Bakit yun magsisuicide? Pag alam mo ang right definition ng blessing, ng success, hindi mangyayari sa atin yun. Pwedeng maulit yun pagka hindi natin alam. Hindi right yung ating definition about true success. So true success, ano ibig sabihin ng true success? The mark of a true success, having God's blessing in your life. At pag sinabing ang blessing ng Panginoon sa iyong buhay, yun ang true success. At ito ang pagpapaunawa sa atin. God's blessing is not necessarily related to favorable circumstances. So ang biyaya pala ng Diyos na siyang tatak na masasabi natin na tayo ay matagumpay, not necessarily related to favorable circumstances. Ibig sabihin, hindi laging dahil na sa'yo na biyaya, laging maganda ang sitwasyon. Kaya nakita natin, nandun na siya, si Joseph, makikita natin sa buhay, biglang nakulong pa. Parang pag tininan natin yung naging pinagdaanan niya, ang tawag doon is unfavorable condition. Amen? So, ibig sabihin, hindi laging favorable, hindi laging maganda. Kaya ikaw ay, tayo man, kaya nga ang tanong doon kanina, tayo po ba ay true success? Amen? Nawa, ma-absorb natin yan. That you and I, as a true believers of Jesus Christ, as a true believers of Jesus Christ, you are success. Dapat ma-clear po natin yan. You are true success. At ang biyaya ng Diyos ay sa iyo. At hindi dahil na sa iyo na biyaya ng Panginoon, laging favorable circumstances. Like Joseph, amen? Naparatangan, nakulong, kahit hindi niya nagawa. Amen? Dumaan siya sa unfavorable circumstances. But at the end ng kanyang buhay, makikita natin na talagang siya ay success. So kasama doon. So yung mga unfavorable circumstances na pinagdadaanan natin, ulitin ko po, matanim yun sa atin yung mga trials, yung mga difficulties, unfavorable, hindi magandang kalagayan, sitwasyon, lalo na ngayon sa pandemya, ay yun po ay mga training sa atin. That is training. Ganun po natin kinikilala yung mga unfavorable. Kung dumadaan ka sa, lalo ngayon sa panahon natin ng pandemya, iba-ibang pinagdaraanan. Ano ba pinagdadaanan natin? Personal, magkakaiba. Marahil nasa kawalan ng pinansyal, nakawalan ng trabaho. No. Sa atin, as a true believers, hindi nawawala that we are a true success as a believers of Jesus Christ. We are continually blessed by God. Even that, kahit yung pinagdaraanan mong hindi maganda, yan ay training ng Diyos sa atin para maging akma nga tayo. God has a plan sa ating buhay. Dapat maklear yun talaga. Wag mong kakalimutan na may plano ang Diyos sa iyo. God has a great plan. At inaalaw niya yung mga unfavorable circumstances para maging akma tayo doon. Maging akma tayo doon sa kung ano man ang plano ng Diyos. Amen? 88 na. Naganap pa. Amen? Muntik na siya nung 65 kasi magpapakamatay eh. Diba? Kaya mahirap ang lack of understanding. Pag hindi, kulang tayo sa kaalaman about true success. We as a believer, lalo sa panahon natin ngayon, na ma-enjoy natin ang maiksing buhay sa kabila ng matinding pandemya na mayroon tayo. Amen? Tulad nga ng sinabi ko, yung kasamahan namin na naglalaro ng basketball, napakagaling. Maraming bilib sa kanya eh. Talagang maganda ang katawan niya. Pero hindi mo akalain na siya ang pinakabunso sa magkakapatid, siya pa nauna. Amen? So, ang importante, dapat alam na natin na ang true success, kapatid, as a believers of Jesus Christ, ikaw at ako, simula nang tayo, totoong nanampalataya sa Panginoon, you are success. And you are blessed by God. At kahit na dumadaan tayo sa favorable circumstances, dumadaan din tayo sa unfavorable circumstances ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tatandaan po na ito po yung paalala sa atin na tayo pong mananampalataya ng Panginoong Hesus, tayo ay true success at tayo po ay blessed by God, kapatid. At ito ang importanteng matutunan natin. Wag mong sasabihin na laging maganda ang kondisyon. Pag ikay pinagpala ng Diyos, hindi po laging maganda ang circumstances. Do not relate.
Huwag mong iuugnay ang biyaya ng Diyos doon sa favorable circumstances. Kahit unfavorable circumstances, hindi maganda, blessing pa rin yan. Hindi lang laging sa maganda. Yan. Kahit hindi maganda pinagdaraanan mo, you are blessed by God. Ang tawag natin doon, ulitin ko po, kailangan matanim yan sa isip at puso natin. Kasi very deceiving yung panahon natin ngayon. Ang daming nai-stress. Kasi kulang sila sa kaalaman. No? So kahit hindi maganda pinagdaraanan natin ngayon dahil sa pandemya, we are blessed by God. Paghubog pa rin yun sa atin ng Panginoon. Amen? Na para lalo tayong kumapit sa Panginoon. Amen? Tulad ng sinabi ko, ako man din ay dumaan dyan sa virus na yan, no? Pero talagang it is true. Hindi dapat matakot. Kung ikaw itutong mananampalataya ng Panginoong Yesus, you are success, you are blessed by God. At dadaan ka rin. Kahit tayo, pwede tayo ma-COVID. Pero nothing to fear. Kailangan matibay yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Yung na-share ko doon na nakaraan, ang sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 62 verse 8, trust the Lord at all times. Amen? Nakita natin yon. As a believers, we need to trust God at all times. Kailangan ang pagtitiwala. In bad times, in good times, favorable condition or unfavorable, dapat ang pagtitiwala natin. Tuloy-tuloy yun. Lalo sa panahon natin ngayon, hindi tayo pwedeng huminto. Amen? Sabi doon, pour out your heart to God. Lagi nating ibigay sa Panginoon, ipagkatiwala sa Panginoon. Ang lahat ng ating kabigatan, ano man ang pinagdaraanan mo, patuloy kang manalangin. Because He is our refuge. Siya yung ating kanlungan. Siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Siya yung ating security. Nasisecured tayo kahit marami tayong pinagdaraanan sa panahon na ito. Trust God at all times. Why we need to trust God at all times? Masagot ko lang yan. Because if you trust God, you will never be disappointed. Hindi ka madi-disappoint. If you trust God, you will never be ashamed. Hindi ka mapapahiya. If you trust God, you will never be disgraced. Hindi ka kawawa. Kaya napakahalaga ng pagtitiwala. Amen? So napakahalaga. So ito po yung unang point sa pag-aaral natin because ang biyaya ng Diyos pala, ang siyang tatak na ikaw ay, siyang palatandaan na ikaw ay success. Pag nasa iyo ang pagpapala ng Diyos. Kay Joseph, nasa kanyang biyaya ng Diyos. Nasa kulungan man siya o nandun man siya kay Potiphar, saan man siya ilagay, nakikita natin yung biyaya ng Diyos nasa sa kanya. Mismo ang jailer, chief jailer ang nakakakita, si Potiphar nakita rin sa kanya. Kahit saan siya ilagay, nakikita yung biyaya. So, the mark of a true success is God's blessing. Having God's blessing in your life. Nakikita mo ba na ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo? Bilang mananampalataya, you are success. Nakikita mo ba ang biyaya ng Diyos? The mark of a true success is God's blessing. At ang God's blessing, ito, maingat natin pinag-aaralan. Huwag mong ikukumpara, do not relate it to favorable circumstances. Huwag mo siyang iuugnay sa magagandang bagay lang. Sa magagandang kondisyon at magagandang kalagayan. Kahit hindi maganda ang kondisyon at kalagayan mo. As a true believers of Jesus Christ, that is God's blessing. That is God's training, testing. Hinuhubog tayo ng Panginoon doon sa mga hindi magandang pinagdaraanan natin. Minsan papapalapakan nga po natin ang ating Diyos. Amen? So yan po yung una. At napag-aralan natin, nakita natin, ang dami nating binigay na mga illustration dyan in the life of Paul, in the life of David, in the life of our Lord Jesus Christ. Lahat sila. Lalo ng ating Panginoong Yesus, napakatindi ng kanyang pinagdaanan na siya'y mabuti, siya'y matuwid, walang kasalanan, pero naging makasalanan, ipinako sa krus na siyang kahiya-hiyang parusa sa isang tao sa panahon ng Panginoong Yesus. Dahil yun sa kasalanan natin. Amen? Matindi yung kanyang pinagdaraanan. Pero he is success. He is blessed by God. Maklear tayo doon. Para sa panahon natin ngayon na pandemya, amen, we are not exempted. Pwede tayo makaranas ng mga iba't ibang hindi magandang sitwasyon. But hindi po nawawala doon na yung mga hindi magandang sitwasyon, still, that is training for us. That is testing for us. Yan ay pag-shape sa atin, paghubog sa atin, lalo tayong pinapalakas noon. Amen? So iba yung ating pananaw sa mga sitwasyon na meron tayo as a believers of Jesus Christ. Huwag tayong tumulad sa pananaw ng mundo. Sa pananaw ng mundo, pagka unfavorable circumstances, parang sinumpa na. Sa atin po, training yon as a children of God. Kaya we are different sa tao dito sa mundong ito. Amen? Kaya makikita natin kasi pwede tayong madisip ng ating kapaligiran.
Eh, hindi naman sila mananampalataya. So as a believers of Jesus Christ, as a true believers of Jesus Christ, you are true success. You are success. And God's blessing, ang siyang marka, palatandaan, nasa iyo ang biyaya ng Diyos. Even unfavorable circumstances, that is a blessing sa atin. Kaya sa panahon na ito, only the true believers can enjoy His life. Nakita natin yon, tayo lang ang mananampalataya. Kaya kawawa ang hindi mananampalataya sa panahon ngayon. So as a believers of Jesus Christ, napakahalaga lang na tayo patuloy na lumago. Lalo tayong magtiwala sa Panginoon, lalo tayong magpakalago sa Panginoon para ma-enjoy natin at naintindihan natin yung takbo ng ating buhay. Ayan. So ito po yung pangalawa, patungkol po sa what does it mean yet God's blessing. Ulitin ko po ulit, ang biyaya ng Diyos ang siyang tatak na ikaw ay success. Amen. Paano mo masasabing ikaw ay success? God's blessing is in you as a believers of Jesus Christ. Kaya ang mahalagang importanteng matutunan natin about what does it mean yet God's blessing in biblical definition. Kaya napakahalaga na hindi tulad ng pagkaunawa ng mundo, yung ating pagkaunawa sa pagpapala. Kasi ang pagpapala lang sa mundo, pag favorable circumstances lang. Pag maayos at maganda, pag hindi na maganda sitwasyon, hindi na yun blessing. Yan ang mundo. Sa atin po as a believers of Jesus Christ, favorable or unfavorable circumstances, in bad times or good times, that is blessing sa atin. Yan ang kaibahan natin sa hindi mananampalataya o sa mundo, sa pananaw ng mundo. So what does it mean God's blessing? Ano ba ibig sabihin ng biyaya ng Diyos na itinuturo sa atin na matutunan po natin? God's blessing is related to personal integrity in every area of life. Ito po yung pangalawa. Amen? Na ang biyaya ng Diyos, na siyang tatak ng pagiging, ng marka na tayo'y success, kapatid. Masasabi natin tayo successful because God's blessing is in us. And God's blessing, in biblical definition, is related to personal integrity in every life. So nandun yung ating tinatawag doon na integrity. Sabi dito, ito yung sinasabi ko kanina, if you have come to God through faith in Jesus Christ and thus know that your sins are forgiven through His blood and you're living with a clear conscience. So tayo ay nililinis Bilang totoong mananampalataya ni Kristo, humingi ng tawad sa Diyos, nilinis tayo ng dugo ng Diyos at tayo pa mayroong clear conscience at mamuhay tayo with a clear conscience before God and men. Then you can know that His hands is on your life. Ang kamay ng Diyos o ang presensya ng Panginoon ay nasa sa atin. Amen. That is God's blessing. Amen. That is God's blessing. Kaya napakahalaga ito pong if you have come to God through faith in Jesus Christ. Kaya pag hindi mananampalataya ni Kristo, talagang wala sa atin ang biyaya ng Diyos. Amen? Kaya as a true believers of Jesus Christ, yun yung ibig sabihin na ikaw ay success at ang tatak niyan, ang palatandaan niyan, God's blessing is in you. Amen. So anumang dumadaan sa iyo, that is God's blessing. Yan man ay favorable or unfavorable circumstances, that is God's blessing. As a children of God, as a people of God. In the hands of God or the presence of God o sinasamahan tayo ng Diyos. Like David, yan po makikita natin sa buhay ni David. Amen. Sabi po ng Luke 17, so you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servant. We have only done our duty. Tingnan niyo po, ito po yung tinuturo at makikita natin sa buhay ni Joseph. Si Joseph po ay mayroong, sabi doon kanina, ano yung pangalawa? God's blessing is related to personal integrity. As a believers of Jesus Christ, ang biyaya ng Diyos, tayo success at nasa atin ang biyaya ng Diyos, and God's blessing is related to personal integrity. Pag sinabing integrity, nandun yung purity, nandun yung holiness, faithfulness, at makikita natin sa buhay, isa sa magandang definition ng integrity. Ano ba yon? Positive attitude. Ito po yung pinagdaanan ni Joseph. Si Joseph po ay mula nung binugbog ng magkakapatid at binenta na maging alipin, pinag-unlad ng Diyos sa bahay ni Potiphar, pati bahay ni Potiphar, yung amo niya ay binless ng Panginoon
Pero naparatangan siya dahil gusto siya ng asawa, binaliktad siya, siya ikinulong, at nung kinulong na siya, hindi po siya nagreklamo. Ibig sabihin, God's blessing is related to personal integrity in every area. Meron siyang positibong attitude. Ito yung napakahalaga na dapat meron tayong tamang ugali. Amen? Na kapag tayo'y dumadaan doon sa hindi maganda, hindi tayo nagagalit sa Diyos. Hindi natin sinasabing God is unfair. Ito pa ba? Nanindigan ako, nakita mo naman kung paano ako inaakit ng asawa ni Potiphar. Pero iniwasa ko magkasala sa iyo, ito pa bang ibubunga? Wala siyang ganung sinabi. Meron siya. Ito kasi, ito ang reason nun. We are unworthy servant. Very important sa bawat isa sa atin. Wag nating kakalimutan that you and I are unworthy servant or unworthy sinners. Napakahalaga po itong tungtungan na ito. Na kumbaga, ako ay nabigyan lang naman ng grasya. Hindi naman ako karapat-dapat. Nabiyayaan lang ako ng Diyos. Ngayon, nung ako'y pinagpala ng Diyos at dumaan doon sa hindi maganda, hindi siya nag-question sa Panginoon. Nagkaroon siya ng right response doon sa mga unfavorable circumstances. Marami Kristiyano ngayon na nahihirapan doon sa unfavorable circumstances. Kaya ngayon, tinuturuan tayo. Amen? Isa ito sa napakahalagang attitude, yung positive attitude na tinuturo sa atin. Na yung ugali ni Joseph, yung kanyang response, meron siyang integridad sa buhay. Na ang blessing ng Panginoon ay nakarelate, nakaugnay sa personal integrity. Kung paano tayo nagre-response ng tama doon sa mga problema, sa mga pinagdaraanan mo sa buhay. Amen? Hindi dahil dumaan ka doon ay pinarusahan ka ng Diyos. Nung maganda sitwasyon mo, pinagpala ka ng Diyos, at nung dumaan ka sa hindi maganda, parang binawi ng Diyos yung blessing. Hindi ganon. Alam ni Joseph na kahit saan siya, amen, siya po ay sinasamahan ng Diyos. Ano man ay paranas at pinagdaan sa kanya ng Diyos, alam niyang galing yun sa Diyos. Siya lang naman ay, he is an unworthy servant or unworthy sinners. Very important pa yan. Na wala naman talaga tayo. Ikaw at ako, basahan tayong marumi. Pero dahil sa Diyos na nagmamahal sa atin, binigay si Jesus. At nung tayo nanampalataya sa Kanya, doon natin naranasan yung grasya na yan. Nagkaroon tayo tayo po ay pinagpala ng Diyos. Tayo po ay biniyayaan ng Diyos. At kapag dumadaan tayo sa hindi magandang sitwasyon, yun. Sabi diyan, so you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servant. We have only done our duty. Napakaganda ng itinuturo niya. Sabi dito, sa Genesis 39:21, makikita po natin, where it state that the Lord extend kindness to Joseph and gave him favor in the sight of the chief jailer. Kahit nandun siya sa kulungan, binibless siya ng Diyos. Kahit na hindi maganda ang kondisyon mo, ang biyaya ng Diyos nandoon. Yung pagsama ng Panginoon sa kanya, yung pabor ng Panginoon, nandoon sa kanya. At nakita yun ng chief jailer. Kindness and favor both points to God's unmerited favor or grace. Even though, sabi diyan, Joseph walked uprightly before God, yan po ang buhay niya, lumakad na matuwid sa Panginoon, he could not demand kindness. Very important po ito. Ano ba ibig sabihin ng God's blessing? Hindi niya raw dinidiman yung kindness ng Panginoon and favor as His sight, as His right, but only accept His undeserved grace. Kung siya man ay nakaranas doon sa hindi maganda, deserve naman talaga. Ganun ka, hindi mo siya makikitaan ng pride. Hindi mayabang si Joseph. Hindi niya ipinagmalaki na siya lumakad na matuwid, na pinaglaban niya ang Diyos at hindi siya nagkasala nung inaakit siya nung asawa ni Potiphar. Kaya isang napakalaging halimbawa, magandang halimbawa ang buhay ni Joseph sa atin. Na sa buhay natin, isa sa pagsisikapan natin to walk uprightly. Amen? Na pwedeng ang buhay natin ngayon ay hindi ayos, hindi malinis, but God wants us, as a true believers of Jesus Christ, patuloy nating hangarin ang paglakad ng matuwid. Sa kabila ng panahon natin ngayon, hindi maganda, tayo po ay patuloy na lumakad ng matuwid. And
mapanatili sa atin yung positive attitude. Amen? Amen? Yung magandang ugali, yan ang sentro ng integrity. Pag may integridad pa lang isang tao, yung attitude niya positibo. Pag hindi pala positibo ang attitude ng isang tao, para natin sinasabing wala siyang integridad. Kaya when we say integrity, mayroong positive attitude dyan. At yun ay napakahalaga pag dumadaan ka na sa unfavorable circumstances. Pag dumadaan ka na sa kawalan, sa problema, napakahalaga ng integrity na yon. Napakahalaga ng positive attitude. Hindi siya nagreklamo sa Panginoon, hindi niya sinabing walang utang na loob ang Diyos, hindi siya nagalit sa Diyos. Kahit ano yung sitwasyon niya, ganun din po yun sa atin sa panahon ngayon. Nasa pandemya, but we are a true believers of Jesus Christ. We are not exempted. Pwede tayong dumaan sa unfavorable circumstances. But alam natin yon, kahit dumadaan tayo sa unfavorable circumstances, that is blessing. Nakuha natin yon. Kaya hindi tayo hahantong doon sa pagbibigti, sa pagsuicide. Kasi meron tayong tamang pananaw. What is true success in God's blessing? Na ang God's blessing hindi laging maganda ang ating kondisyon. Dumadaan din tayo sa testing, sa training. Amen? Dumadaan tayo sa training. At makikita natin kapag tayo ay totoong mananampalataya, kaya doon pumapasok yun. Kapag ikaw ay totoong mananampalataya, we need to grow sa ating spiritual na buhay. Kasi doon lumalabas yung nagiging positibo yung ating attitude. As a true believers, naintindihan natin yung buhay Kristiyano. Naintindihan natin yung kalagayan natin. At nagkakaroon tayo ng right response kahit na hindi maganda yung ating sitwasyon. Kahit ikinulong siya, patapos siya manindigan, kinadinahan ang paa at ang liig, binartulina siya actually. Napakahaba ng taon. Bago niya na nakamit yung success. Kanina, si KFC, makita natin. 65 years old na, gusto pa magpatiwakal. 88 years old doon nagsimula yung, see? So, tinuturo niya, kung mayroon kang positibong pananaw, yun, kahit may edad ka na, alam mong pagpapalain ka. Nakuha niyo yun? Na hindi ka, di ba? Ngayon kasi, lalo na pag matanda ka na, parang dito, minsan na isang tabi na. No? Pag alam mo salita ng Diyos, kahit nagkakaedad ka na, nakikita mo. Alam mong ikaw ay success, alam mong ikay pinagpala ng Diyos. Meron kang magagawa. Amen? Kiniklaim mo pa rin kung ano yung plano ng Diyos sa iyo. God has a plan. Kahit na tayo matatanda na, God has a plan. At gusto ng Diyos makamit natin yon. Kaya tayo dumadaan sa hindi magagandang sitwasyon, that is training, para maging akma tayo doon sa kung ano ang plan, the great plan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya, ano yung sabihin? Tuloy lang, kahit anong pinagdaraanan natin. Patuloy lang sa pagtitiwala and cry out to God. Pagkatiwala lang sa Panginoon kung ano yung mga napagdadaanan po natin. Amen? Sabi ng Genesis 39:21, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Yan, nakita mismo ng iyong pamilya, ng iyong nakapaligid sa atin. Nakita mismo ng warden. Amen? Nakita yung kabutihan. No? And granted him favor in the eyes. Makikita ng lahat. No? Mapapansin ng lahat yon. Kapag alam na, if we have a right definition ng success in God's blessing, at naintindihan natin yun, bunga ng ating relasyon sa Panginoong Yesus. Kaya ako at ikaw ay success. At tayo ay binagpapala ng Panginoon. At ang pagpapala ng Panginoon, hindi laging favorable. Dumadaan din tayo. At tayong mga pinagpala ng Diyos, meron tayong positibong attitude. We have integrity. Kasi nakarelate doon sa integridad ang biyaya ng Panginoon. Amen? Pag hindi positibo ang pananaw, walang integridad doon. So wala doon ang biyaya ng Diyos. Kaya malalaman natin that God's blessing is related to personal integrity. Amen? Kaya kung tayo man ay pumapalya, amen? Kaya tayo nagpapakumbaba sa Panginoon, but we still, we desire na tayo po'y maging kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag nating kakalimutan ng Diyos natin ay mahabagin at mapagpatawad. Amen. Ang lakas natin ay lakas ng Panginoon. Galak ng Panginoon ay kalakasan natin. Amen. The joy of the Lord is our strength.
Ano ibig sabihin nun? Kapag tayo daw ay lumalapit sa Panginoon palagi, ikaw man ay nagkasala, ikaw may pangangailangan, yun ang kagalakan ng Diyos. Kaya huwag tayo manghinawang lumapit sa Panginoon. Gaano man katindi ang naging kasalanan mo, patuloy kang lumapit sa Panginoon. Kasi ang kagalakan ng Panginoon pag lumalapit tayo. At yun din yung ating kalakasan. The joy of the Lord is our strength. Kaya tandaan po natin yan. Sabi diyan, where state that the Lord extended kindness to Joseph and gave him favor in the sight of chief jailer, kindness and favor. Ay, ito pala yung kanina. Sabi diyan, it is important that you, teka, balikan natin. Hindi pa pala yan. And gave him favor in the sight of the chief jailer, kindness and favor, both point of God's unmerited favor of grace, even though Joseph walked uprightly before God and could not demand God's kindness and favor as his right, but only accept it as undeserved grace. So sabi diyan, it is important bawat isa sa atin, to catch this distinction, yung katangian na ito, because it has everything to do with your attitude when you treated unfairly. Kasi sa panahon natin ngayon, somehow ito yung nararanasan o pwedeng mararanasan kahit sino, kahit mananampalataya, kahit gaano tayo kalapit sa Diyos, somehow pwedeng ito po ay maranasan natin. And the right attitude is central to integrity. So importante po yung positibong pananaw. Na kahit dumadaan tayo dun sa hindi maganda ngayon, we still worship God, we still thank God. Alam natin na yung hindi magandang pinagdaraanan natin, kapatid, hindi dahil hindi fair si Lord o hindi dahil walang utang na loob si Lord, kundi kasama yun sa blessing natin. Sa panahon natin ngayon, isa sa matinding paghubog na ginagawa ng Diyos sa panahon natin ngayon. Tandaan natin, ulitin ko ulit, unfavorable circumstances is training. Through COVID, we are under unfavorable condition. All of us are under training. Kaya makita natin, pag may training, God truly pursuing us. Sinusulong talaga ng Panginoon na makamit natin yung kanyang, yung magandang plano niya. The great plan ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na marating natin yan. It is because of unfavorable circumstances. Dahil may integridad si Joseph. Meron siyang tamang pananaw. In-enjoy niya kahit nasa kulungan. Ano nakita natin doon sa kay Joseph? Siya po ay nakita ng jailer yung kanyang gawa. Yung pinagkatiwala sa kanya, napapaunlad niya. Binagpala ng Diyos ang lahat ng ginagawa niya. Ibig sabihin, kahit na pinaratangan siya, nanindigan siya, hindi siya nag-commit ng kasalanan sa pamagitan dahil sa asawa ni Potiphar, kaya siya ibinaligtad at ikinulong. Hindi siya nagtampo sa Diyos, hindi niya sinabing, when you're treated unfairly, parang ganun yung naranasan sa kanya na nanindigan siya. Hindi siya nag-commit ng sin, hindi niya pinatulan yung asawa niya. Pero makita natin, nakulong pa siya. Pero dun sa kulungan, nakita natin na yung jailer, kung paano inangat, paano naging maayos. Nakita ng jailer na yon yung pabor at grasya ng Panginoon sa buhay niya. Sinasamahan at binibless ng Diyos ang gawain niya. Ibig sabihin, si Joseph po, he gave his best. That is attitude. Are we giving our best as a believers of Jesus Christ sa panahon ng pandemya? Bilang mananampalataya. Very important yun. Na makikita natin yung integrity sa panahon ngayon. Na makikita natin God's blessing is related to personal integrity in every area of life. Anong area ng buhay natin at anong sitwasyon at kondisyon natin. Isa sa magandang attitude niya, he gave his best. Yung maliliit na mga task na ibinigay sa kanya, napaunlad niya. Sa panahon sa bahay ni Potiphar, maging sa kulungan man, kaya sa panahon ngayon, ganun pa rin. Nawa, kung naibigay natin ng best sa Panginoon nung wala pang pandemya, still, hindi nagbabago yun. Yun ang integrity. Na hindi natin binigay noon lang yung ating the best na para sa Panginoon nung panahon ng wala pang pandemya. Sa panahon ng pandemya, still, kahit treated unfairly,
Si Joseph, hindi po nagbabago yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. So in the eyes of God, meron siyang integridad. Yung kanyang, sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, hindi siya nagbabago. He give his best para sa Panginoon. Best work. Sa kanyang ano man ang ginagawa niya, maliit man o malaki. Yun ang buhay ni Joseph. Lahat ng ibinigay sa kanyang tungkulin, he give his best. Bakit niya na ibibigay yung best? He has a positive attitude. Yun ang integridad. Pag may integridad, tandaan natin, God's blessing is related, nakaugnay to personal integrity. Kaya sa panahon ngayon, mas lalo nating ipakita yung integridad sa Panginoon. Mas lalo nating pagyamanin ano man ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Mas lalo nating ibigay ang best sa Panginoon. Pag worldly thinking, ito ang sasabihin. Pandemya ngayon, naintindihan naman ako ni Lord. But sa atin, makita natin kay Joseph, he give his best kahit na hindi maganda. Kahit sa loob ng kulungan, kitang-kita nung jailer na sinasamahan siya ng Diyos. Kasi ginagawa niya yung ginagawa niya ng best. Binibigay niya yung best niya. Yun ang integridad. Kaya yun ang tanong sa atin, are we continually giving our best sa Panginoon? Saan man tayo? Sa trabaho man yan, sa school. Hindi dahil pandemya ngayon, easy-easy na lang ang pag-aaral. Hindi. Yung integridad, kahit anong kondisyon niya, he gives his best. Hindi siya negatibo. Masaya siya sa kanyang ginagawa. Masaya siyang naglilingkod sa Panginoon. Masaya siyang nagpupuri sa Panginoon. Masaya siyang sumusunod sa Panginoon. Integridad po ang tawag doon. Integridad ang tawag doon. I mean, God wants us to have integrity. Kasi sabi doon, God's blessing is related to personal integrity. Nakaugnay ang biyaya ng Diyos. As a believers of Jesus Christ, we are success. At ang blessing ng Panginoon ang siyang palatandaan. At ang blessing na yon nakaugnay sa integrity. Kaya yung katapatan, yung pamumuhay ng matuwid, patuloy natin ginagawa sa kabila ng unfavorable circumstances. Yes, maraming mga problema ngayon, but still, we give our best sa Panginoon. And sabi doon, in every area of life. Hindi lamang sa spiritual. Ayan. In all aspect, in all areas ng ating buhay, binibigay natin yung integridad. Merong positibong pananaw, merong katapatan, matuwid na pamumuhay, amen? And giving our best. Yun po ibig sabihin ng integrity. Pag nakita natin sa buhay yun that we have integrity, God's blessing is in us. Kasi nakaugnay ang biyaya ng Diyos sa integridad. Sabi diyan, yan. Sabi nga dito but if you think, as far as I know, I have confessed all my sin and there is nothing between me and God or between me and any other person, but even so, I'm still unworthy sinner. Amen? Very important. Ayun, meron yan. I'm still unworthy sinner. Ayan. Kumbaga, tayo po nag-confess na tayo ng ating mga kasalanan sa Panginoon. There is nothing between God. Wala nang pagitan sa atin ng Diyos at sa ibang tao. We are forgiving by God at pinatawad din natin ang mga nagkasala sa atin. But even so, kahit ganon, I'm still unworthy. Yan po ang laging nakalagay sa isip at puso. Parang pag inunawa natin, laging nakatapak ang paa sa sahig. Hindi umaangat, hindi magiging mayabang because I'm still unworthy sinner. Kumbaga, grasya lang ang lahat sa atin. Wala naman talaga tayo sa totoo lang. Amen? When we say Christian, pag inalis yung Christ, sabi nga, I am nothing. It is true. Amen? But because of Christ, we have everything. But still, ito po yung importanteng attitude sa atin. I'm still unworthy sinner and I can't demand anything from God.
Any goodness He bestow upon me is due to His mercy and love. Kung ako man ngayon ay nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon, ng mga pagpapala ng Panginoon, hindi dahil sa aking, dahil ako'y magaling, dahil ako ay mahusay, no. But it is because of mercy and love. Yan po ang, pag tayo po ay, ito po ay spirit natin that still nare-remind tayo, hindi natin nakakalimutan, huwag tayo makakalimot na tayo ay unworthy sinners lang. You will consider everything na nararanasan natin is as God's mercy and love. Dahil yan sa pag-ibig ng Panginoon. Napakaganda ng magiging daloy na Espiritu sa ating buhay at pamilya. Walang magsasabing, ayan naghihirap na ako, lahat ginawa ko na, kaya tayo ganun. Walang magaganon. Because lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Even though we are unworthy sinner, yan ay grasya, mercy, and love ng Panginoon. Then, sabi dan, you'll maintain your integrity. That is positive attitude. Amen? Before God and experience His blessing even in the midst of trial. Kaya kahit nasa pandemya tayo, pag meron tayong right attitude, alam natin kung sino tayo. Tayo po ay unworthy sinners lamang at ano man ang ating nararanasan, habag at grasya at pag-ibig yan ng Panginoon. Kaya nakita natin, hindi tayo magdidiman. Si Joseph hindi siya nagdiman. Ito po ay sa buhay ni Joseph na nagtuturo sa atin ngayon. Na sa kabila ng kanyang pakikipaglaban, paninindigan, sa righteousness, hindi siya nagkasala. Sa asawa ni Potiphar, pinakulong pa siya. Pero hindi siya nagdemand ng kahit ano pa, Lord. Ito pa ba? Hindi siya nagaganon. Kasi alam niya, he is unworthy sinner. So, sa panahon natin ngayon, kapatid, kaya sabi doon, God's blessing is related to personal integrity in every area of life. Amen? Ito po, mapanatili natin yung integridad. Amen? Magkaroon tayo ng tamang pananaw sa panahon na ito. Amen? God knows everything. He knows what is best. At kung tayo may pinadadaan niya doon, sagot tayo ng Panginoon. Amen? Tayo ay nagtitiwala sa kanyang anak na si Jesus. Tayo ay unworthy sinners at nabubuhay tayo ayon lamang sa grasya, tabag at pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya sabi diyan, kapatid, patuloy nating mararanasan even in the midst of trials, yung biyaya ng Panginoon dahil sa integridad. Ano yung integridad? Isa doon is giving your best. Amen? Ibig sabihin, wag kang panghinaan sa panahon na ito. Amen? Bumangon at maglingkod, magtiwala sa Panginoon. Bigay natin yung the best sa Panginoon. Sa panahon na ito, lalo mong ihayag ang best. Kasi walang magagawa ang mga bagay sa panahon ngayon. Kundi yung meron tayong Diyos na tinitingnan yung ating integridad. Kasi ang biyaya ng Diyos nakaugnay sa integrity, sa integridad ng ating buhay. Magkaroon tayo ng positibong pananaw. Amen? Magkaroon tayo, we must give our best sa Panginoon. Amen? Patuloy tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Sabi diyan, kapatid, note that Joseph didn't seek his own advancement. Tingnan niyo po ang attitude niya. Ito po yung ibig ko sabihin na integridad pa. Joseph didn't seek his own advancement, but rather sought to prosper his master. Nung nandun siya kay Potiphar, inangat ang buhay ni Potiphar dahil sa kanya. Nung nandun siya sa jailer, whether Potiphar or the jailer, kapatid, inaangat niya kung saan siya gumagawa. Amen? Inaangat niya yung leader niya. This man noted that and advanced Joseph that as a key principle in a situation, whether at work or at home, kahit saan tayo nandoon, if you seek to make the one over you prosper, yun. Ibig sabihin, hindi lang siya sa church. Kung kayo ay, teacher, nagtuturo kayo ngayon, pandemya, still you are giving your best. Patuloy natin ini-encourage yung mga tao. Pinibigay natin yung the best. Amen? Amen? Inaangat natin. Pa rin ang antas ng pag-aaral, yung pag-aaral, no? Yung ating school, yung ating mga leader, tayo po ay supportive. Kahit saan man yan, sa bahay man yan, amen? Sa work man yan. Amen? God will see to it that you're advanced in due time. Patuloy nating iangat. Kung
yung mga bagay na meron sa atin. In due time. Amen? Kaya yung magulang natin, kunyari, sa bahay tayo, sa magulang, patuloy nating parangalan, i-advance, na tinutulungan to prosper. In due time, meron kang due time. Ipaprosper din tayo ng Panginoon. Amen? God will see to it that your advance in due time. That is directly opposite to the way of the world. Kaibahan po yan sa mundo. Ngayon sa mundo kasi, tingnan natin, where you sabotage the guy over you so that you can grab his spot. Ngayon, sa panahon ngayon, sa pandemya ngayon, yan po ang ginagawa ng mundo. Amen? Anong ginagawa? Sinasabotahe yung mga nakakaangat sa kanya para makuha niya yung pwesto na yon. Yun ang ginagawa ng mundo. Ba tayo po, iba ang tinuturo. Ang may integridad, he give his best sa ginagawa. Pag binibigay natin ang best sa lahat ng ginagawa, saan man yung work natin, kaya saan man kayo nagtatrabaho, businessman yan, give your best. Give your best. Para umangat yon. Nagtatrabaho tayo na maayos, ibig sabihin. Yan ang integridad. Na kahit na marami at hindi pangangailangan ngayon, nakikita yung ating sipag. Saan ka man nandoon. Men, of course, higit sa lahat sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pinaparangalan natin ang Diyos sa panahon na ito. Sa kabila ng pandemya, hindi tayo humihinto. Na parangalan, itaas, pinaglilingkuran natin ang ating Diyos in due time. Sa ginagawa nating pagpaparangal sa Panginoon in the midst of this pandemic, in due time. God, ipaprosper din tayo ng ating Panginoon. So ito po yan po ibig sabihin ng integridad. Yan po ibig sabihin ng kailangan sa panahon ngayon para maranasan mo ang biyaya ng Diyos. Yun. Mamuhay tayo ng may integridad. Kasi nakarelate, tandaan natin to, nakaugnay ang biyaya ng Diyos sa integridad. Hindi natin sinasabotahe yung ating ginagawa. Maging ang ating paglilingkod sa Panginoon. We give our best. Kahit sabihin mong maliit lang yung position mo, ano man ang iyong pwedeng ginagawa sa Panginoon. Yung give your best. Yun po yung nakita kay Joseph sa buhay niya. Na si Joseph po ay truly, he was successful and blessed by God. Kasi meron siyang integridad. Na kahit dumadaan siya sa unfavorable condition, that is blessing. Ang blessing hindi lang puro maganda. Meron din mga dumadaan din doon sa mga hindi maganda sitwasyon. But still, hindi nawala sa kanya yung giving his best. Amen? Sa panahon ngayon, napakahalaga. If you want to be blessed by God, ibigay mo ang the best sa Panginoon. Maglingkod tayo ng the best sa Panginoon sa kabila ng pandemya. Sa mundong ito, iba na ang ginagawa. Sabotage. Sinasabotahin nila. Yung mga nakakataas sa kanila, yung paglilingkod nila, yung kanilang opisina, para maagaw yung mga posisyon, nanlalamang sa kapwa. Kasi nga, nasa pandemya eh. Yun kasi magiging attitude pag wala sa Panginoon sa panahon ng pandemya. But if we are a true success in biblical definition, we are blessed by God, still, hindi tayo nagbabago. Nung walang pandemya, yung ating paglilingkod ay we give the best. Kahit may pandemya, still, we give our best sa Panginoon. Sabi diyan, kapatid, live with integrity which includes having the right attitude. Yun po ibig sabihin ng integrity. Sa panahon ngayon, mahirap ang sitwasyon natin ngayon, but still, let's have a right attitude. Amen? Tama po ba ang ating attitude sa panahon ng pandemya? Kasi ngayon, maraming sira ang attitude dahil sa matinding pangangailangan at sa hirap ng pinagdadaanan. But sabi diyan, live with integrity which includes having the right attitude and maintaining your life purity. Panalitihin natin sa panahon ng pandemya, mamuhay tayo na may integridad at ito po ang napapaloob sa integridad. Right attitude, maintaining your purity as Joseph did in your experience. God's blessing even in the dungeon times of life. Pag sinabing dungeon, yun yung Bartolina, piitan, hindi magandang sitwasyon. Nararanasan niya pa rin ang biyaya ng Panginoon. Inom lang po ako, sandali. Excuse. Na kahit hindi maganda sitwasyon, tayo po ay still panatilihin natin yung tama. Tama ba yung ating ugali? Tama ba yung ating response? Matuloy ba yung ating pamumuhay?
Kahit sa kabila ng pandemya, only the children of God, the true believers, are true success and blessed by God. Yun po yung tinuturo sa atin. Yun po yung buhay ni Joseph. Na tayo po ay, ang biyaya ng Diyos ay talagang nandoon sa atin. Kahit na anong sitwasyon. Kaya itong panahon na ito, mas lalo nating ipakita yung, tayo po ay, we must live with integrity. Amen? Ulitin ko po, live with integrity, include having the right attitude. Amen? Di ba? Maraming yun eh. Nasisira ang, hindi na maganda ang attitude. At nawawala na yung purity sa buhay. Kabanalan, katapatan. Amen? Panatilihin po natin yan. Yun ang may integridad eh. Ulitin ko po ulit. Bakit yan tinuturo? Kasi God's blessing is related. Nakaugnay ang biyaya ng Panginoon kapag mayroon tayong, o namuhay tayo ng may integridad. Amen? Kaya still, yung ating buhay ay nasa ayos sa harap ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo nagbabago. Amen? Ito po yung ating pangatlo. Amen? What does it mean yet God's blessing in biblical definition? Amen? Kasi napakahalaga. Magkaroon tayo ng biblical definition about success and true success. The mark of a true success ay God's blessing is in us. Sumasa atin ang biyaya ng Panginoon. At yun ang tinuro sa. Ito yung pangatlo. What does it mean? God's blessing in biblical definition. God's blessing should be used as a witness to others. Amen? So kung tayo po ay pinagtagumpay na ng Panginoon, we are successful because of our faith to our Lord Jesus Christ, tayo po ay nasa atin ang pagpapala ng Panginoon. At ang pagpapala ng Panginoon, kahit ngayong pandemya, amen, tayo po ay nasa pagpapala ng Panginoon at panatilihin natin yung integridad natin. At ito pong biyaya ng Panginoon should be used, gamitin daw natin yung biyaya ng Panginoon as a witness to others. Dapat gamitin bilang isang saksi sa iba itong biyaya ng ating Panginoon. Ito po ang sabi, God never gives blessing to be bottled up or squandered on ourselves, but only to be channeled through us to others. And the greatest blessing He gives is not material wealth, but the commitment or contentment that accompanies godliness. So ito po yung tinuturo sa ating pagpapala ng ating Panginoon, kapatid. God never gives blessing. Tayo po'y pinagpala ng Diyos at hindi niya ibinigay yan upang makipaglaban, no? O maglabanan o lustayin yung mga pagpapala on ourselves, but only to be channeled through us to others. And the greatest blessing He gives is not material wealth. Material wealth is blessing. But sabi doon, kapatid, the greatest blessing, merong greatest blessing. Meron pang greatest blessing. So ang wealth, ang kayamanan, material, that is blessing. But there is a great blessing. At yun yung pinapaunawa sa atin sa buhay ni Joseph, sa araw na ito, sa salita ng Panginoon. God's blessing should be used as a witness to others, kapatid. And the greatest blessing He gives is not material wealth, but the contentment that accompanies godliness. Meron tayong kasiyahan. Amen? Yun yung great. Kahit pandemya ngayon, pag ikaw ay totoong pinagpala ng Diyos, na-enjoy mo yung buhay mo. Kaya kung naintindihan natin, if we have a right of biblical definition, you are still happy sa panahon ngayon. Amen? At patuloy na nandun yung ating kabanalan. We're still living in holiness. Amen? Kasi ngayon, ang tao nagpapakasama. Wala kami makakain eh. Kaya mas gumagrabe ang panahon natin ngayon. But tayo po, still, trust God at all times. Amen? Huwag tayong hihinto sa pagtitiwala sa Panginoon because you will never be disappointed pag nagtitiwala. Pag hininto natin ang pagtitiwala, you will be disappointed. You will be ashamed, mapapahiya tayo. You will be disgraced, mapapariwara tayo. Amen? Sa panahon ng pandemya, kapatid, still, kapatid, tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang nagtitiwala sa Panginoon, yan ang totoong matagumpay. At nasa Kanya ang pagpapala ng Panginoon. At ang pagpapala ng Panginoon, God's blessing should be used as a witness
Maging witness yan sa bawat isa sa atin. Sabi diyan, kapatid, God never gives His blessing. Ayan. Sabi diyan, but Joseph, like Paul, had learned the secret of being content, whether he was living in splendor or in a squalor. That is far better than worldly success. Yun po tinuturo sa atin. Like Joseph, kapatid, or like Paul, had learned the secret of being content. Sila man ay nandun sa karangyaan o nandoon man sa kaawa-awang kalagayan, hindi magandang sitwasyon, no? Sabi doon, that is far better than worldly success. Amen? So, higit pa yon, kapatid, sa worldly success. Yung secret of being content. Yun yung importante. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, there is a contentment. Kawawa ngayon ang walang contentment. At sa Panginoon lang meron yan. At yan ay higit pa raw sa worldly success. Sabihin, pagka worldly success, walang contentment. Pwede rin masayang ang lahat ng biyaya na yon. Yung worldly success na yon. Sabi dito, ito pa. Sabi diyan, kapatid, it's obvious that Joseph didn't hide the source of his attitude. Amen? Sino ba ang source ng attitude niya? Bakit ganun siya? Bakit siya mayroong contentment? Na kahit ilagay mo siya sa bahay ni Potiphar, sa kulungan, parang wala lang nagbago. Nandun sa kanya ang kasiyahan, nandun ang contentment, nandun sa kanya ang giving his best. Hindi nagbabago yun, hindi siya dismayado. Kahit hindi maganda. Man, marami ngayon ang dismayado. At nakakalungkot kung tayo mananampalataya at dismayado tayo sa panahon ngayon. Kung nakikita lang ninyo, inaangat tayo ng Panginoon sa panahon ng pandemya. Kasi only the believers has a contentment, mayroong kasiyahan. Marami ngayon ang hirap magsaya. Kagabi, nung umiikot ako dun sa napakalungkot. Kasi nga, bata pa, patay na. Maraming, sabi nga kagabi, kausap mo lang kanina, nangyayari na ngayon. Bukas, hindi mo siya nakita. Ang lakas pa kahapon po niyan. Pero kung alam natin yung biblical definition of success and blessings, mapapanatili. Amen? Meron pinanggagalingan yung ating integridad. Amen? Yung, sabi dyan, it's obvious that Joseph didn't hide the source of his attitude, his competence, his purity. Ito po siya. Sa loob ng kulungan, nakita sa kanya yung right attitude, yung competence, yung kakayanan, yung the best, his purity. Ayan. Sabi diyan, now his master saw that the Lord was with him in how the Lord caused all that he did prosper in this hand. Ibig sabihin, sa panahon ng kahit hindi magandang sitwasyon, yung pagsama ng Panginoon napakahalaga sa panahon ngayon. At yun ang magiging dahilan. Yung ating magagawa, kapatid, makita ng lahat yung right attitude natin, yung competence natin, yung purity natin, kay Lord galing yan. Amen? Sa Panginoon yan. At pinagtatagumpay ng Panginoon. Amen? Sa kabila ng pandemya, sa kabila ng nasa kulungan, hindi magandang sitwasyon, umuunlad ka. Inaangat ka. Amen? At ang Diyos ang nag-aangat sa iyo. Sa panahon ng pandemya, sino makapag-angat sa atin? Only God. Amen? Kaya pagtibayin mo ang pagtitiwala sa Panginoon. Kasi talagang maraming nalagay sa alanganin ngayon. Nasira, nawala na yung magandang positive attitude. Nawala na yung competence and purity. Yan po ay, yan ang gusto ng Panginoon sa atin at yan ang dahilan. Sabi nga doon, now his master saw that the Lord was with him and how the Lord caused all that he did prosper in this hand. He didn't just see that Joseph prospered, but that it was the Lord who prospered. Hindi niya lang, no? Hindi lang siya sinamahan ng Panginoon at alam nila na ang Diyos ang nagpa-prosper kay Joseph. Sa panahon natin ngayon, pag napanatili natin yung integridad, mamuhay tayo na may patuloy sa pagtitiwala sa Panginoon, yung ating relasyon sa Panginoon, ay ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen? At makikita nila na ang Diyos ang nagpala sa iyo. Sa panahon ngayon,
Sino makapagpala sa tao? Diyos lang. Sa panahon ngayon, kahit malalaking kumpanya, bumabagsak ngayon. Kung walang Diyos, only God can prosper us in the midst of pandemic. Yun yung tinuturo sa atin. Bakit panatilihin natin ang pagtitiwala at relasyon at koneksyon natin sa ating Panginoon? Sabi diyan, kapatid, the implication itong verse 23, yan yung text natin, verse 23, is also that the jailer recognized the Lord's hands on Joseph. He didn't hide the source of his. Yan ang meron kay Joseph. Kahit na hindi maganda ang kondisyon niya, makikita mo sa kanya yung moral purity. Cheerful attitude. Masaya pa rin siya kahit nasa kulungan. Competent work. Ito po ang nakikita sa kanya. Nandun yung competent work, yung skills niya, yung ability niya, yung capability niya, yung karampatang pagtatrabaho, tamang pagtatrabaho, tamang paglilingkod, kapatid. Nandun pa rin yung character niya. Yan, yung moral purity na yan. It's about character, men, and cheerful attitude. Siya ay buong puso pa rin na naglilingkod. Napaka halaga nung ginagawa ninyo sa Panginoon. At yun ang nakita ng ito ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Sa panahon natin ngayon, napakahalaga po nito. Amen? At only God can give us ng patuloy na malinis, kapatid, moral purity or character, tamang positibong pag-uugali, masayahin, kapatid, amen? Buong puso, amen? At the same time, competent work yung atin pong mga ginagawa, no? Tama yung ating nagtatrabaho o naglilingkod tayo at nagtitiwala tayo, namumuhay tayo ng tama sa panahon na ito. As a true believers of Jesus Christ, kapatid, God gave us. Ito po binibigay ng Diyos sa atin. Ito po ang importante sa panahon ng pandemya. Still, moral purity, cheerful attitude, and competent work. God's blessing nakaugnay doon sa ganyang buhay. Amen? Kaya yan po yung maging gabay natin. Paano ba tayo patuloy na umangat sa panahon na ito? Mahirap umangat ngayon. Mahirap ngayon ang maranasan ng biyaya ng Diyos. Amen? Kung wala tayong pagtitiwala at integridad sa Panginoon, napakahalaga po niyang, kapatid. Sabi diyan, but Joseph's life teaches us that we need to be cheerful, ayan, diligent, and faithful in our work. Lalong-lalo sa Panginoon. Amen? Maging cheerful po tayo, kapatid. Maging masigasig tayo. At yung katapatan natin sa paglilingkod sa Panginoon sa trabaho ninyo, be faithful. Still, kahit na matindi pinagdaraanan ngayon, even when we've been mistreated, nakakaranas tayo niyan, so that other will ask, how can you be so happy and hardworking when you're being treated as you have been? Makikita nila yon. Yan po ang buhay ng totoong mananampalataya. Yan ang buhay ng totoong mga success, kapatid, na pinagpalat, sinasamahan ng ating Diyos. Sabi diyan, then we have a platform to tell them about Savior. Ano po yung pangatlo natin? God's blessing should be used as a witness to others. Nakita ng jailer, nakita ni Potiphar, nakita ng jailer na siya'y pinagpala ng Diyos at sinasamahan ng Diyos. At ang Diyos ang dahilan. Siya'y naging saksi. Kahit nasa kulungan siya, siya'y nagiging saksi para sa Panginoon. Na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nagpapala kahit anong kondisyon, kahit anong sitwasyon. Ulitin ko po, God's blessing should be used as a witness. Gamitin natin yung biyaya ng Panginoon, kapatid, para po tayo ay maging witness. Kaya nananatili itong mga ito. Ito po yung magiging witness natin. Yan yung masasaksihan nila sa atin, kapatid, may papakita. Gawin natin yung platform. Amen? Then we have a platform to tell them about Savior. Ano po bang tinuturo sa atin, kapatid? Sabi diyan, we ought to view a promotion or job success as a platform for greater witness. Sino rito nakakaranas ng success, man, promotion sa panahon ng pandemya? Ang sabi diyan, we ought to view, no? Dapat tinitingnan natin to yung promotion and job success as a platform, kapatid. Pag sinabing platform, parang ito, stage. Ayan. Tungtungan for greater witness. Gamitin mo raw. Kung ikaw ay inaangat ngayon, gamitin mo yung success na yan. Yung job mo, gamitin mo yan para maging
platform, kapatid, for greater witness, not as a means to gratify ourselves or to promote our personal welfare. So ito pong tinuturo sa atin, kapatid, kung gaano kahalaga, na dapat daw po tayo ay dapat nating tingnan na itong mga promotion or job, success, kapatid, maging platform siya, para doon sa greater witness natin as a means of not as a means to gratify ourselves, hindi para masiyahan. Pag inangat ka ngayon, hindi binigay yan para masiyahan ka lang or to promote a personal welfare, hindi lang yan para sa kapakinabangan mo. Ano pong tinuturo sa atin? God blesses us so that we can be a channel for witness, to bring His true blessings of salvation. Meron ba yan? Ay, wala. Sabi diyan, kapatid, to bring His true blessings of salvation to others. True blessing is salvation. Yung totoong biyaya ng Diyos sa ating buhay. The great blessing is salvation. Yan yung great blessing. Dapat yan ang right definition. Very important yan. Kasi pag hindi yan ang naging great blessing sa iyo, yung iba blessing yon. But there is a great blessing. At yan po yung kaligtasan na meron tayo, na tinuturo sa atin. Na ngayon, kung ikaw ay gusto ni Lord i-promote ka, tulad na sinasabi ko sa inyo, sa dami naming pastor, ako po yung nandyan sa Salawag na naging spiritual advisor. At yan po yung ginagamit natin ngayon. Still, para rin ako na sa church. Ginagamit yung promotion na yan as a spiritual advisor ng ating kapitan para magturo ng salita ng Panginoon. Para ituro si Kristo. At yan po ang tinuturo sa atin itong aral na ito na dapat nating gagawin. Na yung mga God's bless us so that we can be a channel of witness to bring His true blessing of salvation to others. Not just make us happy or give us better lifestyle. If God give you a promotion or a position of influence, ask Him to show how to use your position to bear witness for Jesus Christ, both by your character and your words. Ayan. Sabi diyan, true success is to have God's blessing in your life. His blessing is not necessarily related to favorable circumstances. It is related to personal integrity in every area of life, and God's blessing should be used as a witness of His others. So panahon natin ngayon, kapatid, isang napakahalagang paalala ng Diyos, God's blessing should be used as a witness. Di ba? Nandun kayo, inaangat kayo. Hindi lang para ma-enjoy mo yan. Hindi yan para sa sarili. Kaya ka inaangat ng Diyos, makita natin yung pinaka-reason, magamit mo yon as a platform, as a witness. Amen? Kaya, pag ikaw ay binibless ng Panginoon, ikaw ay teacher, see to it na i-share mo si Jesus. Very important po yun. Let's grab the opportunity. Hindi natin alam eh. Amen? Kung hanggang saan ang ating buhay. Kailan natin gagawin yon? Isa sa palatandaan. Amen? Ang pwede nating magamit para makapag-witness as a platform, yung promotion at success sa atin. So every time na tayo po nagsasucceed at tayo po ay binibless ng Panginoon, gamitin natin yon para maging witness. Amen? Kaya maging matapang ka doon. Kung napopromote ka, amen? Hindi dahil sa sipag ang sasabihin natin. Kasi sabi ng jailer doon, nakita nila yung biyaya na yon, yung pagsama na sinasamahan sila ng Diyos. Dahil sa Diyos. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay na-promote, alam nyo ba kung bakit ako nandito? Dahil sa Panginoong Yesus. Very important po yan na matutunan natin. Na mabalyo mo yung pag-angat sa iyo ng Panginoon. Yung promotion, yung success sa job mo, at promotion mo, gamitin mo yan sa platform to share Jesus. Amen? Sino man nanampalataya sa Panginoon, nililigtas ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoong Yesus. Kaya ako nandito, clear sa akin, dahil to sa Panginoon. Hindi dahil ako'y magaling. Tatandaan niyo po yan. Pag sinabi mong dahil sa iyong pagkagaling, naku, nagyayabang tayo doon. But, sino ba tayo? We are unworthy sinners. Wala naman talaga tayo. Pero dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, naranasan mo yan. Kaya gusto ko makilala ninyong lahat. Yan pong gagawin natin. Maging saksi ka. Tapangan mo. Kailangan mo, be strong and courageous. Amen? Kahit sinong tao yan na nandun sa nasasakupan mo, share Jesus Christ. Gamitin mo yan as a platform. Makikita mo kung paano ni Lord paunlarin pa yan. Kaya makita po natin kung paano niya narating
yung pagiging gobernador. Kasi siya po yung naging saksi doon sa mga pagpapala ng Diyos. Ginamit niya yung pagpapala ng Panginoon para maging saksi, no, to share the Lord Jesus Christ. Amen? Ano, Je? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Kapatid, tandaan po natin ito. Very important po ito na sa panahon na ito, baka dahil sa kawalan, sa pandemya, sa panahon natin ngayon, tinuturuan tayo kung anong gagawin natin. God's blessing, kapatid, should be used as a witness to others. Amen? Gusto mong iangat ka, gusto mong i-promote ka ng Panginoon, ginagawa talaga ng Diyos yun. But be reminded, God's blessing, yung mga promotion na yan, kapatid, yung mga success sa trabaho, kapatid, sa business, whatever, God's blessing should be used as a witness. Gamitin mo yan. Siguraduhin mo na ginagamit mo yan para mag-witness sa Panginoon. Mamakita mo kung paano ka papaunlarin ng Panginoon. Kung paano pa iangat ng Panginoon ng iyong trabaho, hanap buhay, at ganun din po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Bilang mga mananampalataya, let's share continually our Lord Jesus Christ sa panahon ngayon. Yan po, maraming namamatay ngayon, nawawala sa mundong ito na hindi sila nasira ng salita ng Diyos. Hindi na ipakilala ang Panginoong Yesus. Tandaan natin, dahil sa Panginoong Yesus, kaya natin na-enjoy ang buhay. Amen? Ako, kitang-kita ko yun eh. Iba kasi ang buhay before, nung wala pa sa Panginoon. At nung ikaw ay nasa Panginoon, hanggang sa pamilya mo ngayon, sa mga anak mo, makikita mong dahil sa pananampalataya sa Panginoon, na-enjoy ko yung buhay ngayon. At nakikita ko yung promosyon ng Panginoon. Kaya ito po ang guide ko. Ito pong message na ito, nagiging guide ko ngayon. Na nandyan ako sa barangay as a spiritual leader, I continually share Jesus Christ. Kahapon po sa napakaraming tatay, amen, I always share Jesus Christ. Kasi dapat gamitin yung promosyon na yon to witness for Christ. Amen? Kami nakapagtapos, i-witness mo yon. Kaya ka nakapagtapos dahil sa Panginoong Yesus. Sa pagsama, sa pagtulong ng Panginoong Yesus. Hindi natin mabalikan kung gaano nag-provide si Lord. Hindi natin alam kung saan kukunin, pero nakapagtapos ng pag-aaral. Nakakabayad sa mga bayarin. Amen? Nakakaraos sa bawat araw. Nakakaranas ng promosyon sa kabila ng pandemya. Amen? Share Jesus Christ. Amen? Gamitin natin yon na i-witness o ibahagi natin si Kristo. Amen? Sige po, bago tayo manalangin, tuluyan, tawagin po tayo po ay let's worship God. Tayo po magpasalamat. Damahin natin ang kabutihan at biyaya ng Panginoon sa oras na ito. Sige po. Amen. Hallelujah, Lord. Let's commit our Purihin lives. ka, Panginoon. Hallelujah. Tayo sa Panginoon. Lumapit sa God. Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tandaan po natin na bago natin awitin to, tandaan po natin na hindi tayo dadalhin ng Lord sa isang lugar at sitwasyon na hindi niya tayo sasamahan at hindi niya tayo ipo-provide ng mga pangangailangan natin. Amen. Kaya kung ano man yung kinakaharap natin ngayon, mukha mang madilim o mahirap pagtagumpayan, tandaan natin na ang Diyos ay lagi tayong sasamahan. Amen. Kasama natin ng Diyos na andyan ka dahil dinala tayo ng Panginoon at tayo ay magtatagumpay. Amen. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos. Salamat. Salamat. Tinawag mo ako sa aking pangalan. Pinili mo mula sa karamihan. Ang buhay ko'y pinatawad Thank you, Lord. sa Patuloy kasalanan. sa oras na ito, pagpalain mo buhay. Nagpala mo Samahan mo kami. lubos sa Yes. Hallelujah. Kaya naman ang buhay ko sa'yo'y aalay. Manalilin ko Panahon ng pandemya. Maglingkod, magtiwala ka sa Panginoon. ang pagsamba at papuri Yes. sa'yo Lalo tayo magpuri sa panahon na Salamat ako'y tinawag at
sa puso mo'y inilagay. Tinawag mo ako sa aking pangalan. Amen. Pinili mo mula sa karamihan. Ang buhay ko'y sinatawag sa kasalanan. Pinagpala mo lubusan. Amen. Kaya umawit ka ngayon. Kaya naman ang buhay ko'y sa'yo'y aalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsamba at papuri sa'yo'y bibigay. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo'y inilagay. Minsan pa, kaya naman ang buhay ko'y sa'yo'y aalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsamba at papuri sa'yo'y bibigay. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo inilagay. Sa huling pagkakataon, nalapalang buhay sa'yo'y aalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsamba at papuri sa'yo'y ibibigay. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo inilagay. Sambitin mo pasasalamat, kapatid. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo inilagay. Salamat, Panginoon. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo'y inilagay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, nakita niyo po yon. Kapag sinabi po nating success in biblical definition, amen, you will serve God. You will serve God. Amen. Kapag ang ating definition ng success is biblical, yun po yung tinuturo sa atin. You will serve God. Amen. Maglilingkod, susunod sa Panginoon. Amen. Yun po yung ating ginagawa sa panahon ngayon. Amen. That's why, kapatid, amen, tayo po nakita natin yung biyaya ng Panginoon. Amen. Patuloy nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Sa panahon na ito, mas lalo kang maging mainit sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Mas lalo kang magsuko ng buhay sa Panginoon sa panahon na ito. That is biblical definition of success. Hindi alam ng tao paano nila maranasan yung true success na yan. But today, kapatid, yan po tinuturo sa atin. Patuloy tayong mamuhay na may integridad. Patuloy tayong maglingkod, maging masaya sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Mas lalo nating ibigay ang best sa panahon na ito. That is a biblical definition of success, kapatid. At ang pagsama ng Panginoon ay maaasahan mo. Yung pag-angat, kapatid, ng iyong spiritual, ng iyong business, ng iyong pamilya, in all aspect ng iyong area, ng iyong buhay, makikita ng nakapaligid sa iyo. Sa panahon ng pandemya, ang Diyos ay kayang magpala sa buhay ng bawat isa. Hindi tayo dapat mag-alala at mag-worry. Worry is dangerous. All we need to do is to trust God continually. You will never be disappointed. You will never be ashamed, kapatid. Sa panahon na ito, yan ang sekreto na patuloy mo maranasan ang pagpapala ng Panginoon. Ang paglilingkod at pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon, that is a true success. Ang kaligtasan na meron tayo, that is the great blessing. Kaya meron tayong contentment sa buhay sapagkat nasa atin na, kapag ikay totoong mananampalataya,
Ang totoong, ang great and true blessing, ang great blessing ay nasa atin na kapatid. Bonus na lang yung mga material, financial kapatid, but the great blessing is God's salvation. At sa panahon na ito na patuloy kang naglilingkod at nagtitiwala sa panahon ng pandemya, kapatid, mayroon tayong integridad, namumuhay tayo ng matuwid sa panahon na ito, kapatid. Patuloy kang ipopromote ng Panginoon. Patuloy kang magsasucceed sa iyong trabaho at hanap buhay sa iyong spiritual, ang iyong pamilya. At gamitin daw natin, let God's blessing be used as a witness to others, kapatid. Wag na wag mong hindi ibabahagi si Kristo. Ibahagi mo si Kristo sa panahon ng iyong promosyon, sa panahon na ito, kapatid, na sinasamahan at pinagpapala ka ng Diyos. Wag mo hayaan na hindi ka nakakapag-share, hindi ka nakakapag-witness, hindi mo na ibabahagi si Kristo na siyang dahilan ng iyong success, siyang dahilan ng pagpapala mo. Binibless ng Diyos ang iyong mga trabaho at hanap buhay sapagkat sinasamahan ka ng Diyos, kapatid. I-witness mo yan, kapatid. Yan po tinuturo sa atin ng pangatlong points natin, kapatid, sa araw na ito. Let God's blessing be used as a witness to others, kapatid. Kaya nananatili kayong masaya, nananatili tayong matagumpay. Bakit patuloy nating ibinibigay ang best sa ating trabaho, sa ating paglilingkod sa Panginoon? Bakit tayo patuloy na nagpupuri, lumalapit sa Diyos, kapatid? Tayo po ay nagsasaksi, kapatid, sapagkat siya ang dahilan ng lahat ng ating pag-angat, ng ating promosyon, ng ating mga success, ng patuloy na pagpapala ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, kapatid, let's humble ourselves. Let's thank God, kapatid. Pasalamatan natin patuloy ang Diyos sa oras na ito. Wala tayong magagawa sa ganang atin. Ang Diyos ang nag-aangat sa iyo ngayon. Ang Diyos ang nagpapala sa iyo ngayon. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan kahit sa araw ng pandemya. All you need to do is to use God's blessing to be witness to others, kapatid. Share your salvation. Share Jesus Christ to others, kapatid. Yan po ang tinuturo sa atin at mananatili ang katagumpayan sa iyong buhay. Mananatili ang pagpapala ng Diyos. Mararanasan mo yan sa bawat araw ng iyong buhay. Father God in heaven, tanggapin niyo po ang aming papuri at pasalamat, O Diyos, sa pagpapaalala, Panginoon, na hindi sa ganang amin, kundi sa ganang iyo, sa pagsama mo at pagtulong mo sa amin, nararanasan namin ang katagumpayan sa panahon ng pandemya, sa panahon ng unfavorable circumstances. Salamat po sa paggabay mo sa amin. Tulungan mo kami patuloy na mamuhay na may integridad, malinis ang buhay, maayos, Panginoon, ang aming mga karakter, positive attitude, Panginoon. At patuloy mahayag ang kasiyahan sa aming mga puso, Panginoon, sapagkat tunay na hindi may kakaila, sapagkat ikaw ay may ginagawa, Panginoon. Salamat po. Dalangin ko patuloy mong i-prosper ang bawat isa. Patuloy mong i-bless ang kanilang mga trabaho at hanap buhay, lalong-lalo ng spiritual. At tulungan mo kami sama-samang patuloy magamit ang mga pagpapala mo sa amin na maging saksi, Panginoon. May bahagi ang kaligtasan, may bahagi ang Panginoong Jesucristo na siyang dahilan, Panginoon, ng mga pagpapala namin. Hindi dahil sa galing at husay namin, kundi dahil sa kabutihan mo, dahil sa pagtulong mo sa amin, dahil sa pagpapala mo sa amin. Salamat po. Igawad mo pong habag at grasya patuloy sa bawat isa sa amin. Salamat po muli sa kabutihan mo, Panginoon. Patuloy ko po pinagkatiwala ang bawat isa, maging lahat ng nasa online, Panginoon, pinagkatiwala ko sa iyo. Patuloy mo naming panghawakan ng iyong mga salita. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Proteksyonan mo, Panginoon, laban sa virus ng COVID, at proteksyonan mo rin laban sa virus ng kasalanan, Panginoon. Ingatan, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Salamat po sa oras na ito sa iyong kabutihan at katapatan. Patuloy namin kiniklaim ang pagbuhos ng pagpapala mo, kaunlaran sa kabila ng pandemya sa buhay ng bawat isa at pamilya, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen.